Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Hello po sa inyo, Sir Kit. Tawagin mo na lang ako sa pangalan na Alice. Ang kwentong ito ay hindi ko masasabi kung nakakatakot ba tulad ng ibang mga kwento na napakinggan ko sa channel mo. Kaya hindi ako sure kung magugustuhan mo itong kwento ko. Mahilig ako kumain sa mga lugawan sa lugar namin. Pero iisang pwesto ng lugawan ang palagi kong pinupuntahan. Yung lugawan ni Aling Linda. Malapit lang naman sa bahay. Bale maghaharap lang yung bahay namin sa pwesto niya. Siya rin yung nakabili ng pwesto at bahay na yon. Yung dating may-ari noon umalis na dahil sa history ng bahay. Hindi na bago sa akin ang kwento na meron daw lalaking bigla na lang lumilitaw sa bahay na yon. Kaya siguro binenta ng may-ari sa murang halaga. Wala naman nabanggit sa kwento kung sino yung nagpaparamdam. Kasi yung asawa ni Aling Tisay na dating tumira doon ay namayapa na. At ang dalawa niyang anak na lalaki, kaya baka isa sa kanila ang nagpaparamdam. Binago ni Aling Linda yung kulay ng pintura at nagpatayo sa gilid ng lugawan niya. Hindi ko inaasahan na maraming tatambay doon at kakain. Unang pagbili ko sa lugawan, masasabi kong masarap ang pagkakaluto. Kaya naman inaraw-araw ko na yung pagbili at napapatambay ako doon. Naging close na rin ako ng may-ari. Dinaan ko sa biro ang pagsabi ko kay Aling Linda, nakakatakot ang bahay mo. Parang bahay ng multo, sabi ko sa kanya. Pero tumawa lang din siya sa akin hanggang sa nakita kong naging seryoso siya. Sinabi niya sa akin na sa totoo lang daw nung una nilang pagtira, nakarinig siya ng mga yabag. Hindi niya lang daw pinansin at baka guni-guni lang niya. Hindi ko na rin nabanggit sa kanya yung tungkol sa history ng bahay na yon. Pero sa totoo lang, hindi pa ako nakakakita ng multo. Yung nalalaman ko tungkol sa bahay na yon ay base lang naman din sa mga naririnig kong kwento. Kaya para sa akin, mukhang 50-50 pa ang katotohanan. Hanggang sa isang gabi, may sobrang ulam na niluto si Mama. Naisipan kong bigyan si Aling Linda dahil sayang naman kung mapapanis lang. May ilaw pa sa lugawan niya kaya alam kong gising pa sila. Mga 8:00 na rin ng gabi yun. Nakailang beses akong nagtawag sa labas bago lumabas si Aling Linda. Hindi na ako nagtagal. Matapos niyang magpasalamat, umalis na ako. Pero nung mapalingon nga ako sa may gilid kung saan ang lugawan, may nakita akong isang lalaki. Nakaupo siya ng patalikod kaya hindi ko makita ang mukha. Hinayaan ko na lang at umuwi sa bahay pero bigla akong napagtanto na ilang buwan na siyang naroon si Aling Linda. Wala pa akong nakitang lalaki na pumunta sa bahay nila. Yun ang unang beses talaga na may lalaki akong nakita. Nagiging madalas na ang minsan kong pagtambay sa lugawan dahil may wifi na. Sa tuwing may research kaming assignment, mga 5:00 ng hapon ay naroon na ako kay Aling Linda. Tapos doon nagmerienda na ako ng lugaw. Sa totoo lang, kahit na simpleng lugaw lang ang tinda niya, napakasarap at araw-araw siyang may mga customer. Nung mga 7:00 ng gabi nasa bahay na ako. Nakaupo ako sa may labas ng bahay habang nagpapatunaw ng kinain. Napansin ko ulit na may lalaki sa lugawan. May ilang tao pa ang kumakain doon pero nakuha nung lalaki ang atensyon ko. Lalo na yung suot niya, long sleeve na puti at slacks na itim. At nakilala ko agad yung lalaki. Siya yung nakita ko nung gabi na naghatid ako ng ulam. Hindi ko namalayan na naglakad na pala ako papunta sa lugawan. Pero narinig kong tinawag ako ni Papa. Lumingon ako saglit at binalik din ang paningin sa pwesto nung lalaki. Pero hindi ko na siya nakita doon. Inutusan ako ni Papa na bumili ng katol. Sakto naman na yung tindahan ay katabi lang din ng lugawan ni Aling Linda. Tumakbo na ako noon at agad hinanap yung lalaki. Napansin ata ni Aling Linda na may hinahanap ako kaya nagtanong siya sa akin. Pero imbes sagutin ko siya, nagtanong ako sa kanya kung saan pumunta yung lalaki na nakaputi at nakaitim na pantalon. Matagal bago siya nakasagot at sabi niya wala daw siyang napansin na lalaki. Itinuro ko pa sa kanya kung saan nakapwesto yung lalaki. Tumawa naman siya at sinabi na wala naman daw nakaupo doon. Hindi na lang ako nagsalita, pasaran at minabuting manahimik na lang habang bumibili ng katol. Hindi rin maganda ang pakiramdam ko sa lalaki na yon. Hindi ko naman maipaliwanag kung ano ba yon.
Kaya naman naisipan kong tumambay ng alas 7 ng gabi kay Aling Linda para abangan yung lalaki na yon. Kahit walang assignment, yun na lang ang ginagawa kong palusot kay mama at papa para payagan ako. Pero ilang gabi na akong tumatambay doon. Hindi ko nakita yung lalaki, kaya naisipan kong itigil na lang. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit ganun ang ginagawa ko. Pero nung tumambay ulit ako kay Aling Linda, hindi ko inaasahan na makikita ko yung hinahanap ko. Kung saan ko siya nakitang umupo nung una, ay doon siya palaging nakaupo sa may pwesto na malapit sa dingding. Panakaw-nakaw tingin lang ako sa lalaki. Wala namang kahina-hinala sa kanya. Pero nakaramdam ako ng takot sa hindi malaman na dahilan. "Alice, sinong tinitignan mo dyan?" tanong sa akin ni Aling Linda. Tinuro ko naman sa kanya yung nakikita kong lalaki. Nagtaka naman siya sa sinabi niyang wala daw lalaking nakaupo sa tinuturo ko. Tumingin ulit ako sa lalaki pero nandoon pa rin siya sa pwesto. Para malaman ang totoo, pasimple akong dumaan sa likuran ng lalaki at plano kong hawakan ang buhok. Kaso lang may lalaking umupo doon din mismo sa pwesto na yon at nakita ng mga mata ko kung paano niya naupuan yung lalaki. Tama nga ang hinala ko na isa siyang multo. Dali-dali akong umuwi sa bahay dahil nagulat talaga ako sa nakita. Hawak ko pa yung kamay ko habang hinihipan yon para matanggal ang panlalamig. Wala akong pinagsabihan na iba kahit mga magulang ko. Kahit alam ko nang hindi tao yung lalaki na yon, parang hindi pa rin ako satisfied sa nalaman. Kaya naman kinausap ko si Aling Linda. Inalam ko kung may lalaki ba siyang customer na mag-isa sa oras ng alas 8 ng gabi. Sagot niya sa akin, alas 7:30 ang close nila ng lugawan. Nagkataon lang din daw na isang beses noon na nagkaroon siya ng mga customer sa oras ng alas 8 pero hindi na nasundan pa. Sinabi ko na rin sa kanya yung tungkol sa lalaki pero wala naman daw siyang natatandaan na nagkaroon siya ng customer ng mga alas 8 ng gabi dahil maaga daw talaga silang nagsasara. Lumipas ang ilang mga araw. Natatandaan kong napadaan ako sa harap ng bahay ni Aling Linda at tinawag niya ako. Habang nag-uusap kami, binigyan niya ako ng lugaw. Tinanggap ko naman yun at nagsimulang kumain. Napatigil pa ako sa pagsubo ng magtanong si Aling Linda tungkol sa lalaking sinasabi ko. Sinabi ko sa kanya lahat. Nakita kong napahaplos siya sa braso niya at napansin ko rin na nagsitayuan ang mga balahibo niya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko intensyong takutin siya. Gusto ko lang sabihin sa kanya ang mga nakikita ko sa lugawan. Humingi pa siya ng tulong kung papaano niya raw mapapaalis ang lalaki sa lugawan. Sa totoo lang, wala rin akong alam at hindi ko alam kung paano siya matutulungan. Pinayuhan ko na lang siya na huwag pansinin, total hindi naman niya nakikita. Pero nung mga nagdaan na gabi, kinukwento sa akin ni Aling Linda na nakakaramdam daw siya ng takot. May isang beses daw kasi na nakarinig siya ng mahinang boses sa labas ng pinto ng kwarto nila. Hindi na raw yun naulit pero nung sumunod ulit na gabi, mahihinang katok na. Hindi niya pinansin ang pinto dahil iniisip niyang baka yung lalaking multo yon. Yung anak daw niyang babae nakaamoy ng parang nabubulok na lamang loob. Ibang-iba daw yung amoy ng mabaho kumpara sa nabubulok na hayop. Hanggang sa hindi lang din pala ako ang nakakakita sa lalaki. Habang nagkukwento si Aling Linda, lumapit naman si Ate Gina at nakisali sa usapan. Kwento niya nung pauwi na raw siya sa bahay nila galing palengke, may nakita raw siyang lalaki sa harapan ng pinto. Sa tingin daw niya, dumadalaw ang asawa ni Aling Tisay sa bahay na yon. Hindi raw siya pwedeng magkamali sa nakita dahil yung mukha daw nung lalaki, bago ilibing, ay ganun pa rin daw. May malaking hiwa sa kanang pisngi at may malaking pasa sa kabilang mata. Balita rin kasi sa lugar namin na dating lasinggero ang asawa ni Aling Tisay at nakita na lang na wala ng buhay sa harap ng bahay nila. At ang mas malalaraw na naramdaman ni Aling Linda sa bahay na yon ay may kumalabit sa kanya. Ramdam daw niya na lumapat sa balat niya yung daliri. Gabi-gabi rin daw siyang hindi pinapatulog ng mga naririnig niya. May bulong na hindi niya maintindihan. Kaya humingi na si Aling Linda ng tulong sa espiritista. 2 araw ang lumipas simula nang mapaalis na yung multo na yon. Ang huli kong natatandaan sa sinabi ng espiritista, dumalaw lang daw yung lalaki at saktong wala na sa bahay na yon ang gusto niyang dalawin. Wala naman daw masamang balak kay Aling Linda
Pero kahit ganun pa, ay gustong makatulog ni Aling Linda ng maayos sa gabi. Sa experience ko naman, halos hanggang ngayon ay hindi ko na kayang paniwalaan ang sarili ko na nakakakita ako ng multo at nasundan pa ngayon. Iba-ibang mukha ang mga nakikita ko hanggang sa nasanay na lang din ako. Year 2023 ang kwento kong ito, Sir Kit. Itago mo na lang ako sa pangalan na Koki, Tubong Palawan po. Gusto kong maging bahagi ng channel mo ang kwento kong ito. Palagi akong nakikinig ng mga story mo, kaya naisipan ko na rin na ibahagi sa lahat ang experience ko. Nagsimulang magnegosyo ang magulang ko malapit sa school ng elementary, kapihan at lugawan ng patok noon. Pero may iba pa naman kaming tinitinda katulad ng mga lutong ulam. Araw-araw ay hindi kami nauubusan ng customer dahil kami lang naman ang may pwesto doon. Yung iba kasi medyo malayo na ang distansya nila. Bali yung pwesto ng negosyo namin ay nirerentahan lang namin kada buwan. Minsan lang ako sumama sa gulayan nila para tumulong hanggang sa napabili ako ng kape at napatambay ng ilang oras. Siya nga pala, sasabihin ko rin sa inyo na meron akong third eye. Nakakita ako ng multo o kahit anong nilalang sa paligid. Basta gugustuhin ko lang. Nakakaya ko rin na kontrolin ang pagbukas ng third eye ko. Huli kong natatandaan ng pagbukas ng third eye ko ay nung makakita ako ng pugot ulo sa lugar nila mama. Simula nun, pinag-aralan kong kontrolin at gumana naman. Minsan may nakikiusap pa sa akin ng mga tao na kung pwede ko raw buksan at hanapin ang mga mahal nilang namayapa. Sinasabi ko lang sa kanila na pinasara ko na dahil ayoko sa mga nakikita ko. Babalik tayo dun sa kapihan na tinambayan ko. Nasa isang lamesa ako. Tapos may isang bintana na nakasara. Sa loob nun, may naaninag akong isang figura ng tao. Hindi ko maklaro kung babae ba o lalaki. Ayon sa tindera ng kapihan, wala na raw siyang kasama sa buhay dahil yung isa niyang anak matagal nang nawala. Hindi na ako nag-usisa pa ng tungkol sa buhay niya. Nung napapadalas ang tambay ko, napansin ko sa tindera na para bang may kausap siya sa hangin. Kahit hindi ko buksan ang third eye ko, alam ko sa sarili ko na may nakikita yung tindera na yon. Nabigla na lang din ako nung nagtanong siya sa akin, Iho, may third eye ka ba? Umiling lang ako at humigop ng kape. Napansin ko rin ang palaging paglingon ng tindera sa loob ng bahay niya sa may pinto. Kapag titingin ako doon, figura lang ang nakikita ko, tapos malabo. Ganun talaga ang nakikita ko, Sir Kit, kapag ayokong buksan ang third eye ko. May kumalat na balita tungkol sa kapihan. May isang tao daw na aksidenteng napadaan at narinig na may nagsitsit, pero bigla rin daw nawala at napalitan ng boses matanda, parang may kausap sa loob. Pinagkamalan pa nga nila itong engkanto at nagpanggap lang na tao, pero bigla na lang din nawala ang chismis makalipas ang ilang araw. Nung muli akong bumili ng kape, hindi ko nakita yung tindera na matanda. Isang dalagang tindera ang nakaupo sa maliit na upuan na gawa sa kahoy. Unang beses ko pa lang siya nakita at napansin ko ang kakaiba niyang kulay. Medyo nangingitim na may halong violet. Yung mga mata niya ay bilugan na kulay itim. Alam kong isa siyang multo dahil hindi na bago sa akin ang makakita ng ganong itsura. Saka yung buhok niya konti na lang. Tinanong ko siya kung kaano-ano niya yung matandang babae na tindera. Sabi niya, mama daw niya. Dahil doon, totoo nga yung naging balita tungkol sa narinig nung isang taga ron sa amin na may kausap yung tinderang matanda. Habang nag-uusap kami ni Leila, bigla na lang siyang naglaho sa harapan ko, kasabay ng paglabas ng nanay niya, si Aling Marites. May kakaiba talaga sa ikinikilos ng nanay niya. Kung meron man akong dapat katakutan, hindi ang multo kundi ang taong buhay pa. Parang napapansin ko kasi na may itinatago si Aling Marites. Nung mga bandang 10:00 ng gabi, pinark yung sasakyan sa tabi ng pwesto nila Layla. Wala nang ilaw sa kanila at halatang tulog na yung matanda. Nagulat na lang ako nung may sumitsit sa akin. Hindi naman ako natakot kasi malakas ang pakiramdam ko na si Layla yon. Kaya isinawalang bahala ko na lang yung narinig at bumaba ng sasakyan. Hanggang sa may naramdaman akong kamay sa balikat ko. Lumingon ako at nakita ko nga si Layla. Humihingi siya ng tulong na makalaya sa kamay ng nanay niya. Matagal na panahon raw siyang hindi pinapatahimik ng nanay niya.
Sa puntong yon, ayokong makialam sa kanilang magnanay kaya tinanggihan ko siya. Ngunit nagulat ako nang bigla siyang sumigaw at napunta sa harapan ko. Sa totoo lang, nung gabi na yon, aaminin kong nakaramdam ako ng takot sa kanya. Bigla na lang nag-iba ang itsura niya, Sir Kit. Yung mga braso niya may mga latay ng lubid. Hirap i-explain kung ano ang itsura ni Leila sa oras na yon. Kumaripas ako ng takbo papunta kay mama. Mabuti na lang ay hindi sumunod si Leila. Pero nung sumakay na kami sa sasakyan, bumukas ang third eye ko. Nakita ko si Leila sa likuran namin. Masama ang tingin sa akin habang humihingi pa rin ng tulong. Hinayaan ko na lang siya at iniwan doon. Ipinagtapat ko sa magulang ko ang tungkol kay Leila. Alam din nila na may third eye ako. Sabi nila, nasa akin na lang daw kung tutulungan ko siya. Nung makausap ko siya ulit, doon ko nalaman na gabi-gabi raw tinatawag ni Aling Marites ang pangalan niya. Hindi rin daw niya alam kung bakit ginagawa yun ng nanay niya sa kanya. Kwento pa ni Leila, hindi rin siya pinapalabas ng bahay ng nanay niya. Baka raw kasi may makakita sa kanya at yun ang ayaw ng nanay niya na mangyari. Pero lingid sa kaalaman ni Aling Marites, nakita ko na ang anak niyang multo. Nung nabubuhay pa raw siya, talagang mahigpit sa kanya ang nanay niya. Hindi raw siya nagawang ipagamot nung may malubha siyang sakit, dahilan para mamatay siya. Yung nanay daw kasi niya masyadong mahigpit sa pera. Kahit meron naman daw na itabing pera, palaging sinasabi sa kanya na wala raw. Namatay si Leila na may sama ng loob sa kanyang ina. Buong akala niya magiging tahimik na ang buhay niya sa kabilang buhay, pero hindi pa rin. Naawa ako sa kanya kaya sinabi kong maghahanap ako ng paraan para matulungan siya. Ilang araw din ang lumipas hanggang sa makahanap ako ng paraan para tuluyan ng makalaya si Leila sa kanyang nanay. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, basta para sa akin na naka-experience ng ganito, totoo siya. Ayon sa mga napagtanungan ko, may mga ganun talaga na nangyayari. Ang mabisang paraan para makalaya ang isang multo mula sa hawak ng ibang tao, kailangan maputol ang anuman na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Humingi ako ng tulong kay Leila na alamin kung ano ang hawak ng kanyang nanay para magkaroon pa sila ng koneksyon sa isa't isa. Nalaman namin na may tinatago sa aparador ang kanyang ina, mga litrato nila. Wala na rin daw siyang nakita pang iba kundi yun lang. Dahil isa na lang siyang multo at hindi niya mahahawakan ang mga bagay. Kaya walang ibang kukuha noon kundi ako. Naghintay lang ako ng tamang tiyempo kung kailan naalis si Aling Marites sa bahay nila, saka ako papasok. Dahil sa tulong ni Leila, nakuha ko nga yung picture nila ng nanay niya. Mga bandang 10:00 ng gabi, sa likod ng bahay, sinunog ko yung mga picture. Kasama ko si Leila hanggang bigla na lang siyang naglaho na parang bula sa harapan ko. Kinabukasan, nung mapadaan ako sa kapihan nila Aling Marites, napansin kong balisa siya. Hindi ko na rin nakikita si Leila doon at isa lang ang sigurado ako, nakalaya na siya mula sa nanay niya. Linggo ang lumipas, nagsara yung kapihan nila. Walang nakakaalam kung ano ang dahilan. Marami din ang nag-aabang sa pagbukas ng kapihan na yon. Dahil sa pwesto na yon, si Aling Marites lang talaga ang nagtitinda ng kape at wala nang iba. Pero nagtaka ako sa nakita. Hindi naman nagsara yung kapihan dahil palagi kong nakikita si Aling Marites na nakaupo sa kanyang kaha. Naghinala na ako noon na baka multo na lang ni Aling Marites ang bumalik. Napansin din ako ng isang binata na kaedad ko lang. Tinanong niya ako kung ano daw ginagawa ko sa kapihan na yon. Sinabi kong bibili ako pero tinawanan lang ako at sinabi na baka sira na raw ang ulo ko. Sabi pa nung lalaki, hindi na raw magbubukas ulit ang kapihan dahil patay na si Aling Marites. Naiwan akong nakatulala doon habang pinoproseso ang nakita. Multo na lang pala ni Aling Marites ang nakikita ko ng mga oras na yon. Hanggang sa sumapit ang gabi, may nakita akong 2 figura sa kapihan. Medyo malabo lang dahil malayo ang kinatatayuan ko sa pwesto. Pero alam ko naman sa sarili ko na figura yon ng multo. Hindi ako sigurado kung kay Leila at Aling Marites ba yon o baka sa iba pang kaluluwa. Muling nagbukas yung kapihan pero ibang tao na ang nagmamay-ari. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang kwentong ito, Sir Kit. Ito kasi ang unang beses na tumulong ako sa isang multo at nakaranas ng ganitong kakaibang karanasan.